Pause mo muna yan. Delete mo yun kasi. Okay lang. So turn left po tayo mga ka-angel. So ayan, approaching po tayo. So mapapansin nyo po dito may pa-left, may pa-right. So ibig sabihin po yan kung gusto nyo mag-right, pumisto po kayo sa pinaka-rightmost na lane. Kung magle-left po kayo pumisto rin po kayo sa pinaka-leftmost para hindi po kayo makaabala sa mga magte-turn right kung magle-left po kayo. So turn left po tayo dito at hintayin natin clear, then we can turn left. So ayan po, turn left po tayo dito. At papalapit na po tayo doon sa sinasabi kong napaka-confusing kung ano ba meron, bakit sikat na klase ng sasakyan. Ako rin po nahihiwagaan mga ka-angel ano ba meron doon? Bakit sinasabi nilang best seller daw po ng mga SUV ngayon sa ngayon, especially sa North America at saka Europe. So samahan nyo po ako at i-discover natin yan, yung sasakyan na yan. So nabutan po tayo ng red light. Turn left po tayo dito. So makikita nyo po yan yung Staples mga ka-angel. Yan yung tindahan ng parang katumbas ng National Bookstore sa Pilipinas. Mga school supplies po ang benta dyan. Mga gamit sa mga pagdating sa papel. Yan po yung mga tinitinda dyan sa Staples. So turn left po tayo dito, pero meron pong tumatawid, pedestrian. Kailangan nating hintayin na makatawid bago tayo po mag-go. Kailangan po nating laging mag-courtesy at mag-give way sa mga pedestrian. Very important po yan dahil una po sa Canada, especially po pagka malamig, kawawa po sila kung hindi natin pagbibigyan dahil na-expose na po sila sa lamig o kung mainit man maaraw. So medyo hindi po maganda yung timing natin mga ka-angel. Labutan po natin yung napakahabang tren. Yan po mga ka-angel yung Canadian Pacific Railway. Hindi po yan pampasahero, yan po ay isang cargo. Isa pong way ng transportation ng mga cargo sa Canada. Diyan po isinasakay yung mga like example po yung mga pang construction, mga goods, mga may mga karne din po yata diyan kung minsan may mga ganon silang karga. Biyahe po niyan mga ka-angel all over Canada, from east to west, from south to north, at meron din po yan sa United States. So is a way of transporting the goods from Canada to US, vice versa mga ka-angel. So antayin po natin, medyo pumahaba talaga ito. At kung naabutan po kayo, kakamot na lang po kayo ng ulo dahil baka malit na po kayo sa trabaho nyo. So ganun po kasi may mga part po dito sa Calgary at sa ibang part ng Canada na yung design ng tren nila is ground po. So kumbaga sharing roads sa mga car. So ayan po, swerte at natapos na siya. At pwede na po tayong tumawid. So approaching pa rin po tayo. Dito po pala yung separate po yung relays ng Canadian Pacific tsaka yung Canadian yung Sea Train. Kaya hindi sila makakaabalang dalawa man kung magkasalubong. So turn right po tayo dito. At red light na naman is full stop. At make it sure na clear, then we can go. So malapit na po tayo. Change lane to the left po tayo mga ka-angel. Ngayon po ang temperature po sa Calgary ngayon ay medyo gumaganda na, mga 17 degrees na po. Talagang nararamdaman na po natin ang spring. At pag green na po yung mga damo po kung mapapansin nyo sa side po ng mga daan.
So yung tulay po na ito mga ka-angel sa taas, ayan po yung Glenmore Trail. Dumaan na po tayo dyan nung isang araw. So hintayin po natin na mag-go at maging green sako tayo mag-move. So malapit na po mga ka-angel. Sana ma-enjoy nyo po yung aking ibibideo ngayon. At susubukan po natin i-drive yung sinasabi nilang amazing car. Ayan na po, nakikita nyo na po rayata ang ating destination. Ayan. At tayo po ay magpa-park kung saan po available na parking area. Turn left po tayo dito. Yan, at pwede tayong mag-park dyan siguro sa katabi na puti. So mga ka-angel, ito po yung sinasabi kong tindahan ng sasakyan na patok po ngayon sa North America at mga Europe at sa Asia na rin po, especially sa China. Yan po ang Tesla. Isang electric car, full electric car na high-tech po siya. So ayan po, at susubukan po nating puntahan sa loob at subukan po nating i-drive yung kanilang model. So tara po mga ka-angel, sasamahan nyo po ako at tara po. So yan po mga ka-angel, papunta na po tayo sa loob. So ayan po yung mga model nila. May iba't ibang klaseng model. May mga kotse, SUV po sila. So punta po tayo sa loob at susubukan nating mag-drive. So yan po isang model nila. Tignan nyo naman po, napakaganda. So ayan po, papasok na po tayo sa loob. Ito po yung Tesla Calgary. Ipos ko mo. So mga ka-angel, andito na po tayo sa high-tech na car. Nahihiya ako, pero wala tayong magagawa. Confused din po ako eh. So ito na po yung Model X na Tesla. So ipapakita ko po yung mga basic features niya. Mga ka-angel, para kayong nasa Star Trek. So ayan po yung screen niya. Malaki po siya, parang laptop o desktop. So tignan nyo naman po yung mga steering wheel. So kung gusto nyo pong pindutin ng wiper, pindutin nyo lang po yung wiper. So parang ito, testing po. Pindutin ko po yung wiper at tingnan natin kung gagana. Ayan po mga ka-angel. Kung gusto nyo po mag-signal, pindutin nyo po yung arrow. Like ito, pindutin po natin yung left. So automatic po na may lalabas na video or screen na ito po yung camera niya sa side. So ganun din po pagka pinutin natin yung isa sa left po, yan po yung left. Pinindot ko po yung arrow na yon. So napakaganda po. Ayan po. Tingnan nyo naman po yung loob niya. Ayan mga ka-angel. Ito pong Model X na ito is a 6-seater. Meron po tang third row. Meron din po siyang 7-seater pagka gusto nyo po yung 7-seater. So ayan po mga ka-angel. At magdadrive na po tayo. At ipapakita ko po yung mga features niya.
So mga ka-angel, isa po mga ka-angel, yung doors pa nyo, yung doors nya, pipindutin nyo lang po ito at mag-o-open na siya. O tingnan nyo mga ka-angel, high tech. Hindi nyo po kailangan persahin din kung isara nyo, dahil pipindutin nyo pa rin po yan, ay kusa na po siyang sasara. Nako, napaka high tech mga ka-angel. So magdadrive na po tayo mga ka-angel. I-video po natin yung pangalawa nating video. So yun po muna yung initial nating video mga ka-angel. Maraming salamat po.